Bago ang lahat, shoutout nga pala kay Boss Benji Dongsal sa pagsuporta ng channel. Salamat ng marami, at sa pagpapatuloy ng Kabanata ang Lihim na Mayaman. Kabanata 451. Gerald, ito ba ang bagong kotse na binili mo? Nagtatakang tanong ni Sharon. Oo, nakuha ko ito ilang araw na ang nakakaraan. Isang paraan lamang upang makarating mula sa puntong A hanggang B, sagot ni Gerald habang casual niyang itinapon ang mga susi sa lamesa. Ito ay nasa sabik ngunit namimugati kay Lilian dahil natatakot siyang masira ang mamahaling susi ng kotse. Ang mas nagaganyak sa kanya ay na ang mukha ni Hayward ay naging berde na. Nga pala, narinig kong sinasabi ni Lilian na bibili ka lang ng kotse. Hindi ko pa ito nakikita. Ano ang nakuha mo sa iyong sarili? Isang BMW 7 Series, isang Mercedes-Benz, o isang Audi? Nagkakahalaga ng higit sa 150,000. Tanong ni Gerald na may ngiti sa labi habang nakatingin kay Hayward. Hehe, kinuha ni Hayward ang pusot ng higit sa 30,000. Ngunit paano ito ihambing sa iyong 300,000 dolyar na kotse? Kinutya ni Lilian habang iginala ang mga mata kay Hayward. Huminga ng malalim si Hayward habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pumunta sa isang hindi mapigil ang panginginig. Oh, bumili ka ng pusot. Bakit mo binili yun? Sagot ni Gerald na may chuckle. Maaari akong bumili ng kahit anong gusto ko, at kayong dalawa ay walang mag-alala. Hindi ba't nanalo ka lang sa loto? Kaya, bakit ang kagalakan? Nag-aalalang sagot ni Hayward. Ako ang pinakaswerteng babae sa buong mundo, Gerald, na nakasama kita. Manatili ako sa iyong tabi para sa natitirang bahagi ng aking buhay, at masisiyahan kami sa isang kahangahangang buhay na magkasama. Tretuhin mo akong mabuti, gayunpaman, at kasama rito ang pagbili sa akin ng lahat ng mga damit na gusto ko. Ngayon, panipi, oo, syempre, bibilhin ko sila para sa iyo. Ngunit huwag kalimutan na nangako ka rin sa akin na bibigyan mo ako ng iyong unang pagkakataon ngayong gabi, hehe. Bulong ni Gerald habang hawak ang malambot na mga kamay ni Lilian. Nang marinig ni Lilian ang mga salita ni Gerald, talagang gusto niyang bigyan siya ng isang mahigpit, dagwang sampal. Damn it! Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang sabihin iyon? Kailan ba ito bahagi ng script? Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-date ay ang pakikipagtagpo, at kung ilalabas ni Gerald ang paksa sa pag-uusap, walang alinlangang napakadaling masira ni Hayward. Sa kasamaang palad, ang pangungusap ni Gerald ay nag-iwan ng napakalaking epekto. Orihinal na balak ni Lilian na bigyan ng babala si Gerald mula sa labis na kalokohan, ngunit doon niya napagtanto na naging berde na ang mukha ni Hayward. Nanginginig ang labi niya sa sobrang galit. Nakita niya na ang ilang mga salitang iyon mula kay Gerald ay pumukaw sa galit ni Hayward sa maraming paraan kaysa sa isa. Napakalikot. Ayoko sa iyo. Nahihiyang sagot ni Lilian. Oo naman, tumayo si Hayward, puno ng galit at galit. No way, Lilian, bakit mo ginagawa ito? Ano ang nais mong makuha? Muli, paano tungkol sa pagpapalam sa akin na bumili ito para sa iyo? Bakit bigyan ng iyong unang pagkakataon sa nakalulungkot na haltak na ito? Huwag mapahamak at abusuhin ang iyong sarili dahil lamang sa nagwagi siya sa loto. Panipi, hindi pinansin ni Lilian ang lahat, agad na pinabulaanan si Hayward ng isang agresibong pagbabalik. Hayward, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan ang aking kasintahan na isang nakakaawa na haltak? Tsaka akin na siya, kaya ano ang masama sa pagbibigay ko ng aking unang pagkakataon sa kasintahan ko pa rin? Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Panipi, alam mo, lagi kong iniisip na ikaw ang maaasahan at maaasahang uri, Lilian. Akala ko palagi kang nagbigay ng malaking pansin sa iyong pag-uugali at diretsahan, kahit na pinili kong makasama si Sharon. Naramdaman kong talagang napakabit, at nasa isang impyerno akong maraming sakit sa buong bagay. Napuno din ako ng panghihinayang, ngunit ngayon na nakikita kita na nag-uugali ng ganito, wala akong sama ng loob, at hindi ko na rin sinisisi ang aking sarili sa pagpapalam sa iyo. Tayo na, Sharon. Putol ng galit na galit.
na si Hayward nang akmang hihilahin niya si Sharon. Tumingin si Lillian kay Hayward na may isang mata ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Sharon, ang pinakamahalagang kalamangan ni Lillian ay naintindihan niya ang bawat bahagi ng Hayward. Siya ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang psikolohikal at mental na kalagayan. Alam na alam din niya na dapat na sinasabi ito ni Hayward upang subukan kung gusto mo pa siya o hindi. Naghihintay kung siya ay magsisisi at humihingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang mga aksyon. Sinabi na, kung gagawin iyon ni Lillian, lahat ng ito ay tunay na matatapos. Niyakap niya ng mahigpit si Gerald hanggat kaya niya, na parang wala sa kanya ang mga salita ni Hayward. Mahal ko, wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng iba. Ipinapangako ko na tretuhin kita ng maayos mula ngayon. Pakikitunguhan mo rin ba ako ng mabuti? Panipi, sinamantala ni Gerald ang pagkakataong hawakan ang baywang ni Lillian, binigyan ito ng banayad at masigasig na pagpipiga. Siyempre, pakikitunguhan kita ng maayos. Hindi rin siya bobo. Bakit hindi sakupin ang pagkakataong ito at samantalahin siya kung kaya niya? Pinagpatuloy niya ang paghaplos sa katawan ni Lillian. Ang mga salitang iyon ay malakas at malinaw din kay Hayward at ngayon, nawala ang lahat ng kulay ng kanyang mukhang puting aswang. Nang walang sinabi, kinalagad ni Sharon si Hayward palabas ng coffee shop. F*** Sting Hell, tama na. Bakit mo pa ako hinahawakan? Panipi, tinulak ni Lillian si Gerald kaagad pagkakita niya sa pag-alis ni Hayward. Kabanata 452. Si Lillian ay tumingin kay Gerald ng mapanirang, napakagandang gawain mo ngunit hindi ko nais na hawakan mo ako. Talaga bang naiisip mo na ako ay iyong kasintahan? Panipi, oh, kaya, ngayong wala na si Hayward, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang naguguluhan na si Gerald. Huwag kang mag-alala, tiyak na babalik siya para sa akin. 1, 2, 3. Panipi, bumilang si Lillian sa kanyang mga daliri ng biglang-biglang. Dumating sa balikat niya ang boses ni Sharon. Hayward, anong ginagawa mo? Lillian, may ilang mga bagay na kailangan kong linawin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin ngayon, ngunit inaamin kung nagkamali ako sa hindi ko paninindigan sa iyo ng hampasin ka ni Sharon kahapon. Kanina pa ako nagsisisi. Taos puso akong umaasa na bibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nais kong patunayan na ako ay mas malakas at may kakayahang kumpara sa isang nouveau riche tulad ni Gerald. Sumagot si Hayward, ang kanyang tono ay nagsisi, mas mapagpakumbaba kaysa sa palagi niyang pinapakinggan. Malinaw na, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay tila ganap na nabawasan, na minsan ay ginanap niya ng lubos. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang isang malalim na paghanga kay Lillian habang pinapanood ang eksena mula sa gilid. Ngunit mayroon na akong Gerald, isang lalaki na may isang marangyang kotse, at bibilhan niya ako ng maraming mga branded na kosmetiko at bag din. Ano naman sa'yo, ano ang maalok mo sa akin? Tanong ni Lillian bilang sagot. Wow! Kaya, magkasama kayo ni Gerald dahil mas mayaman siya kaysa sa akin, di ba? Tanong ni Hayward na bigo at hindi makapaniwala. Naalala ni Gerald kung paano parang pamilyar ang pag-uusap. Hindi ba iyon ang sinabi ni Xavier sa maliit na kakahuyan kamakalawa? Ganap na naintindihan niya kung ano ang nangyayari, hindi dahil sa talagang mahal ni Hayward si Lillian, ngunit sa halip, isang katanungan ng mismong tela ng dignidad ng isang tao. Ito ay palaging ang kaso, kung gusto niya ito o hindi. Ang mga kalalakihang tulad ni Hayward, na may isang pader ng kakakuhan na nakapalibot sa kanya, ay hindi malalamon ang katotohanan. Ang taong dating ulo sa kanya ay umiibig na ngayon sa iba. Nais niyang sakupin si Lillian sa kabuuan upang muling makuha ang kanyang karangalan. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Sumakay na tayo, Gerald. Panipi. Pagkatapos ay hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald bago tumuloy ang dalawa sa sasakyan niya. Lumayo ka sa aking paraan. Nakatayo ka sa aking daan, sabi ni Gerald habang tinatapik niya ng marahan ang dibdib ni Hayward. Bago maglakad patungo sa parking lot. Hindi nais na magbunga, hinabol ni Hayward ang dalawa. Gerald, pwede ko bang ihatid ang kotse mo?
I had never driven something this good before, pakiusap ni Lillian na may isang ningning sa kanyang mata. Yes sure, dito, kunin mo ang mga susi, ngumisi si Gerald habang hinahagis niya ang mga susi ng kotse kay Lillian. Lillian, wag ka na. Pakiusap makikinig ka lang ba sa akin? Ako ay, nagkamali, mali talaga ako. Maaari mo bang bigyan mo lang ako ng ibang pagkakataon? Papahalagahan at pahalagahan kita higit pa sa gusto ni Gerald. Simula ngayon, bibilhin kita ng kahit anong gusto mo basta kayanin ko lang. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan na tiyak na daang beses akong mas may kakayahan kaysa kay Gerald. Pakiusap ni Hayward kay Lillian habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso. Ganoon ba? Pero wala ka na ba kay Sharon? Tanong ni Lillian, habang nakatingin kay Hayward na may inaakusang mga mata. Tumingin si Hayward sa mga mata ni Sharon, ibinaba ang kanyang tono sa isang binga. Pasensya na, Sharon, nalaman ko lang na si Lillian ang taong mahal ko talaga. Tapusin na natin ito. Panipi, Hayward, paano mo nagawa ito? Sa isang nagtitipong halo ng galit, at pagkalito, agad na napaluha si Sharon, umiiyak at humihikbi ng hindi mapigilan. Isang ngiti sa wakas ang lumitaw sa mukha ni Lillian. Nadama niya, na ang kanyang pagmamataas ay maayos na naibalik at isang pakiramdam ng kasiyahan ang pumuno sa kanyang puso. Tungkol kay Hayward, sinamantala ni Lillian ang kanyang pagkamakasarili at pagmamataas. Alam kung paano siya tiyak na mapasigla kapag nalaman niyang nakuha niya ang isang mas may kakayahang kasintahan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaganda ang isang tao, ang kanyang halaga ay tiyak na mawawala ng halaga kung walang humabol sa kanya. Hindi banggitin kung gaano karaming mga magagandang kababaihan ang naglalakad sa mundo. Magbabago ang lahat ng iyon sa sandaling ang isang may kakayahang tao na matatag na nakatayo ay nasa ulo mo. Noon ay ang iyong halaga ay magtaas ng lampas sa mga hangganan ng social straight, kung hindi man, kahit na ang isang tao sa wakas ay nagawang makuha ang iyong puso, hindi ka rin nila mahal. Sa pamamagitan nito, ang kahalagahan ni Lillian kay Hayward ay malampasan pa kaysa kay Sharon. Kung tutuusin, si Murphy, ang mga kakayahan ng dating kasintahan ni Sharon ay simpleng walang banta kay Hayward. Hinawakan ni Hayward ang kamay ni Lillian habang patuloy sa pagsasalita sa kanya. Kakaibang hiya ang naramdaman ni Gerald, at dahil mayroon siyang isang malaking baso ng kape, kinailangan niyang gumamit ng banyo nang mapilit. Sa pagkakataong ito, dahil masasabi kong taos puso ka, Hayward. Nangangako akong makakasama kita noon. Sagot ni Lillian na may ngiti sa labi nang makita na nakamit ang kanyang hangarin. Sa sandaling iyon, anong pagkakataon, Miss Cole? Narito ka, nagkataon na, hinahanap kita, sabi ng isang babae. Nang masulyapan ni Lillian ang taong naglalakad papunta sa kanya, agad na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Kabanata 453. Miss Cole, isang babae na naghahanap na humigit kumulang 25 taong gulang ang nakaligtas, tinawag si Lillian habang tinitignan siya ng may paggalang. Si Lillian naman ay nagkunwaring hindi kilala ang babae sa sandaling makita siya. Sino ang babaeng yun? Siya ay walang iba kundi si Courtney, ang manager ng negosyo na nagrente sa kanya ng kotseng ito. Oh, kagyat ba? Kung magkakaroon man ng anumang bagay na kagyat, marahil ay maaari mo akong makausap sa WeChat kapag ako ay nasa bahay. Hindi ito isang talagang maginhawang oras sa ngayon. Panipi, ang mukha ni Lillian ay pinatuyo ng kulay nito. Diyos ko, paano magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Talagang tumakbo siya sa manager ng pag-upa ng kotse dito. Bakit hindi mangyari mamaya? Kakagaling lang niya kay Hayward. Okay lang, Miss Cole. Nais ko lamang ipaalam sa iyo na hindi ko binigyang pansin ang oras nang nirentahan ko ang kotse na ito sa iyo. Sinulat ko na dapat mong ibalik ang kotse bukas, ngunit nagkamali ako. Kailangan mong ibalik ang kotse bago mag-4 ng hapon ngayon dahil ibibigay namin ang kotse pabalik sa customer. Bago ang 5, patawad. Ito talaga ang aming kapabayaan sa trabaho. Sa una ay balak kong tawagan ka mamaya. Panipi, humihingi ng paumanhin si Courtney.
Hinaway niya ang kamay kay Lillian bago umalis. Ano? Parehong natigilan sandali sina Hayward at Sharon nang marinig ang mga sinabi ni Courtney. Lillian, isang kotse na inuupahan. Anong nangyayari dito? Hindi naintindihan ni Hayward ang nangyayari. Ha? Ako, hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Panipi, hindi alam ni Lillian ang sasabihin pa. Siya ay ganap na kawalan ng mga salita. Wow, okay, nakukuha ko ang buong larawan ngayon. Lillian, ikaw ang nag-arkila ng kotseng ito, di ba? Inupahan mo ito upang magamit mo ito upang lokohin si Hayward ng sadya. Sabihin mo, sa akin na tama ako. Panipi, sumundot si Sharon. Hindi alam ni Lillian ang gagawin. Bigla niyang nakita si Gerald na naglalakad pabalik papunta sa kanya. Mula sa banyo, biglang may naisip na plano si Lillian. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo papunta kay Gerald. Gerald, punta ka dito. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Panipi, hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald bago siya bumulong. Tapos na, nalaman ni Hayward na ang Mercedes-Benz G500 ay isang paupuhang kotse. Maaari mo bang magpanggap na ikaw ang nagsinungaling sa akin tungkol sa kotse? Sige, mangyaring, kailangan mong tulungan ako. Panipi, natigilan si Gerald ng isang segundo. Ano ang nangyayari dito? Bilang siya ay nawala sa sandaling ito, sina Hayward at Sharon ay patungo kay Gerald. Gerald, start ka. How dare you lie to me? Inarkila mo ang kotseng ito para lang mailoko mo ako. Ang kotse na ito ay hindi sa iyo talaga. Panipi, biglang umungal si Lillian. Ano ang nangyayari? Ito ang aking sasakyan. Panipi, gulat na sagot ni Gerald. Path. Gerald, itigil ang pagiging isang matigas na kulay ng nuwes. Nabigla ako nang makita kung ano talaga ang isang taong tuso. Paggamit ng tulad kasuklam-suklam na mga pamamaraan upang manday at linlanggan si Lillian at siya ay halos nahulog para sa iyong mga trick. And not forgetting, halos nakipaghiwalay ako kay Sharon. For real dahil din sa'yo. Panipi, ngumuso si Hayward. Kaya ngayon, nakikita mo ba kung sino ang mga tunay na mabuti? Sa iyo, ang ilang mga batang babae ay nais lamang na manatili sa isang lalaki dahil lamang sa palagay nila na i-load sila, ngunit sa wakas ay naloko na sila. Nakikita mo ba ang mas malinaw na larawan? Ngayon, bulalas ni Sharon habang nakatingin kay Hayward. Hayward, sinabi mo na pakikitunguhan mo ako ng maayos. Sigaw ni Lillian. Come on Lillian. Alam mo sa palagay ko oras na para sa isang paggising. Ang kalunos-lunos na haltak na ito ay halos gastos sa aking relasyon. Kay Sharon ngayon, grabe, dumalo kaming pareho sa pagdalo ng kaarawan ni Miss Larson sa tanghali mamaya ngayon. Halos, gumawa kami ng kaguluhan at naghiwalay ng walang kadahilanan. Dahil sa bagay na ito, panipi, mahigpit na hawakan ni Hayward ang kamay ni Sharon. Binato sina Gerald at Lillian ng isang malamig na titig bago umalis patungong Mayberry Hotel. Kaarawan ngayon ni Miss Larson kaya tiyak na ayaw ni Hayward na mali, na pagpasyahan niyang mag-pop sa tabi ng isang kafe para sa mabilis na pag-aayos ng kape muna. Nako, napakagulat na kinalabasan. Ang halaga ni Lillian ay tuluyang bumulusok sa pagbawas ng halaga ng pagkakakilanlan ni Gerald. Nga pala, Gerald, hindi ka ba nanalo sa loto? Hahaha. Bakit hindi? Karin lumapit sa Mayberry Hotel. Mayroon kaming mga tiket. Panipi, Kabanata 454. Biniro ni Hayward si Gerald bago pa ihatid si Sharon na masama. Kasama niya, naglupasay si Lillian at nagsimulang humikbi. Oh, G. Crawford, paano ka narito? Panipi, isang boses ang biglang nagsalita. Isang lalaking nasa katanghaliang lalaki ang nakasuot ng suit at leather na sapatos na nakalagak patungo kay Gerald. Ikaw ay, naisip ni Gerald na pamilyar talaga siya, ngunit hindi niya mailagay ang isang pangalan. Well, G. Crawford, normal lang na hindi mo malaman kung sino ako, ngunit alam ko kung sino ka. Nandoon din ako sa iyong huling pulong sa pagtanggap sa Seren County. Nasaksihan ko kung paano mo ginugol ang araw ng may biyaya. Ang pangalan ko ay Blake Woodford. Kinuha lang ako ni G. Lyle sa pangkat bilang tagapamahala ng pagpaplano ng mga kaganapan. Narito ka rin ba?
upang dumalo sa kaarawan ni Miss Larson na kaarawan. Panipi, ngumiti ang lalaki at kinuskos ang mga kamay na kinakabahan. Huminto ang paghikbi ni Lillian, habang nakatingin sa mga lalaki ng walang laman. Maging sina Hayward at Sharon na papasok na sana sa hotel ay naguluhan sa pahayag na kanilang narinig. "Oh, kumusta, G. Woodford? Kaya pinlano mo rin ang kaarawan ni Miss Larson?" Panipi, tila hindi ito moari ni Gerald. Aling Miss Larson ang pinag-uusapan niya? Bakit may isang tao mula sa kanyang sariling pangkat ang nagpaplano ng kanyang kainan sa kaarawan? Siyempre, kaarawan ngayon ni Miss Elena Larson. Dahil kaming lahat ay kasapi ng iisang grupo, hindi sinasabi na dapat akong tumulong sa kanyang pag-aayos ng banquet. Maraming mga may-ari ng Mayberry Commercial Street ay narito rin ngayon. Gayunpaman, ang buong karamihan sa kanila ay lilipat sa York North Mountain Commercial Street sa ikalawang kalahati ng taon na magkasama, kaya't ang ganitong uri ay parang pagtitipon din. Panipi, paliwanag ni Blake. "Oh, nakikita ko." Nakaramdam si Gerald ng isang kulubot na kabalisa na gumapang. Kaibigan din siya ni Elena. Kaya, bakit hindi siya naimbitahan? "Ginoo Woodford, kilala mo si Gerald?" Panipi, tanong ni Lillian, nanlalaki ang mga mata sa pag-usisa. Pinagmamasdan niya ang tingin sa mukha ni Hayward ngayon. Nadama ni Lillian na parang ito ay isang magandang pagkakataon na bumalik. Maaaring ito ang lalaking ang kanyang kaibigan, na inayos ni Quilla na dumating at sumagip. Kung tutuusin, binabantayan ni Quilla ang sitwasyon sa malapit. Ngunit hindi pa siya nagpapakita. Habang iniisip niya ito, mas nakumbinse ni Lillian na lahat ito ay itinanghal ni Quilla. "Siyempre, kilala ko si G. Crawford. Kahit na hindi ko siya kilala, siguradong makikilala ang kotse niya." Panipi, tumugon si G. Woodford, na itinuturo ang Mercedes-Benz G500. "Perpekto. Sigurado si Lillian na ang kanyang matalik na kaibigan ang gumawa ng paglipat." Wala siyang pahiwatig kung paano nakahanap si Quilla ng isang tulad niya, ngunit talagang masarap ito. Dahil kinainsulto ni na Hayward at Sharon kay Gerald kanina. Mahirap para sa Lillian na ipaliwanag ang sarili kung lalayo lang siya. Dagdag pa, hindi rin magiging masaya si Gerald tungkol dito. Dahil nandito na siya, saktong oras para sa kaarawan ni Elena, naisip niya na pupunta siya sa loob upang tingnan iyon. Ito rin ay magiging sampal sa mukha para kay Hayward at marahil pigilan siya mula sa pagiging bongga. Humarap si Gerald kay Blake at sinabing, "Mr. Woodford, bakit hindi mo ako bibigyan ng 2 tiket noon? Hindi ko ito dinala. Ngayon." Panipi, "Oh, sige. Siyempre, G. Crawford." Panipi, tumango si Blake. Sinilip ni Lillian si Gerald, na parang sinusubukan niyang paalalahanan na huwag siyang labis na labis. Ito ang kaarawan ni Miss Larson na kaarawan. Paano makakapagbigay sa kanila ang lalaking ito ng mga tiket sa pagpasok kung nandito lamang siya upang magsagawa ng isang kilos? Ngunit nagulat si Lillian, pinalo ni Blake ang mga tiket para kay Gerald. Natigilan din sina Hayward at Sharon. Hindi moari ni Gerald ang kanyang paligid. Paimpol niyang hinayla si Lillian sa kanyang mga braso habang sinabi nito, "Halika, umalis na tayo. Hayaang dalhin kita sa isang piging ngayon." Panipi, nagulantang at naguluhan si Lillian nang bigla siyang hilahin ni Gerald sa pagkakayakap, ngunit bumalik sa pakiramdam at marahang pinahawak ang baywang. Pareho silang hamangin sa hotel, sa ilalim ng inggit na titig ni Hayward. "Damn it! Bakit makapal si Gerald? Kudlit." Naisip na inggit si Hayward. Pagkatapos ay sinundan niya ng mabuti ang likod ng pares at pumasok din. Kabanata 455. F***6. Gerald, nakapasok talaga tayo. Panipi, huminga si Lillian, natigilan. Halos hindi siya nagpakita ng anumang pagtutol, bagaman nakayakap pa rin si Gerald sa baywang. Napakaganyak lamang ng lahat. Ngayong nakabukas ang mga talahanayan. Nasa venue sila. Ang pagdiriwang ng kaarawan ni Elena ay iba sa oras na ito. Pangunahin ito sapagkat nais ni G. Larson na samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-host ng isang malaking pagtitipon para sa lahat ng mga may-ari ng negosyo din.
tulad ni Hayward ay mula sa York North Mountain, na automatikong naging kwalipikado siya sa listahan ng mga dadalo sa banquet. Mayroong higit sa 100 mga panauhin sa eksena. Karamihan ay mayaman at batang tagapagmana, at maraming mga boss din. Ang layout ng kaganapan ay medyo katulad sa isang seremonya ng kasal. Mayroong isang mahabang pasilyo sa gitna, at ang mga banayad na mesa ay may linya sa magkabilang panig ng pasilyo. Nagawang maghanap ng upuan para sa kanilang dalawa si Gerald. Pagkatapos ng lahat, maraming tao dito, at ang karamihan ay basta-basta na lamang naghahanap ng isang lugar na makaupo kasama ang kanilang mga kaibigan. Pumasok si Hayward sa ballroom, itinapon ang isang mabangis na tingin kay Gerald at Lillian bago hilahin si Sharon upang umupo sa isa pang mesa kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Gerald, bakit nandito ka rin? Panipi, isang random na boses ang nagtanong ng malakas. Paglingon niya upang tumingin, nagulat si Gerald. Ito ay isang batang babae, at naging si Leila, anak ni G. Jung, isang grupo ng mga batang lalaki na nagtatampal at magagandang babae ang nakatayo sa tabi niya. Nagtatakang napatingin din si Leila kay Gerald. Bakit nandito si Leila? Habang naiisip ito ni Gerald, dahan-dahan niyang mailagay ang mga bagay sa pananaw. Si G. Jung ay hindi pinuno ng Weston Merchants Holdings. Dahil namumuhunan siya sa Seren County, dapat ay pamilyar siya at nagkaroon ng maraming pakikitungo sa mga malalaking tagapamahala at boss. Dahil ang ama ni Elena ay nag-ayos ng napakalaking pagtitipon at si Hayward ay maaaring makakuha ng isang tiket sa pagpasok. Nagpunta ito nang hindi sinasabi na makakakuha din si Leila. Kung ano ang isang pagkakataon na sila ay upang bumangga sa bawat isa. Leila, kaibigan mo ba ito? Isang batang, gwapong lalaki sa tabi ni Leila ang biglang nagtanong. Aba, sa palagay ko ay hindi siya itinuturing na kaibigan. Pareho, kaming nagmula sa iisang bayan, iyon lang, at ang kanyang ama ay may ilang mga koneksyon sa dati. Ngunit hindi pa kami nakikipag-ugnay sa kanilang pamilya mula ng ilang sandali. Maraming utang ang kanyang pamilya ngayon, at ang kanyang mga magulang at kapatid ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Sinabi na, talagang hindi inaasahan na nakadalaw siya ng napakalaking tungkulin. Panipi, paliwanag ni Leila habang dinidilat si Gerald. Pagkatapos ng lahat, naalala niya pa rin kung paano siya inilagay ni Gerald dati sa isang matigas at mahirap na sitwasyon sa kanlurang restaurant. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagkuha ng kanyang tatay na magbalot ng isang tiket sa pagpasok para sa kanya sa oras na ito. Hindi pa banggitin kung paano niya ito nakuha sa tulong sa loob. Sa pamamagitan ng pagpunta dito, inaasahan niyang makakuha din ng ilang pananaw. Mula nang siya ay maging mas nakalantad, nakilala niya si Liam Zachman, isang bata at mayamang tagapagmana mula sa Mayberry City. Ang pamilya ni Liam ay nagpatakbo ng isang malaking negosyo sa Mayberry City. Nang mabalitaan ng tungkol sa mga pagpapaunlad ng York North Mountain, napangasiwaan nila ang kontrata upang patakbuhin ang isa sa pinakamalaking restoran doon. Nangangahulugan lamang ito na wala silang kakulangan sa mga pondo sa hinaharap. Siya ay isa sa pinakamaimpluwensyang at may karga na mga tagapagmana kasama ng iba pa. Sa paggunita, si Douglas ay ganap na na-eclipse ni Liam. Nalaman din ni Leila na ang pagsampal sa mukha ni Douglas dahil lang kay Gerald ay medyo nakakatawa. Liam, siya ay walang tao. Siya ay naging isang kilalang tao sa Seren High School. Panipi, nandoon si Douglas upang dumalo sa pagtitipon din. Oh, hehe, kaya ganun, Kaya, maghanap muna tayo ng lugar kung saan uupuan muna. Maaari kaming lahat pagkatapos ay magkaroon ng isang mahusay na chat magkasama. Magalang, niyang sinabi kay Liam nang siya ay lumabas mula sa karamihan ng tao. Sinabi ni Liam sa pangkat ng mga kabataang lalaki at kababaihan sa likuran niya. Liam, kara-rating mo lang. Nakareserba na ako ng magandang upuan para sa iyo. Panipi, dinala ni Hayward si Sharon upang batiin si Liam. Ang mesa niya ay napakalapit kay Gerald kung tutuusin. Hayward, maaga ka pa. Leila, ipakilala ko sa iyo ang aking kaibigan. Hayward, panipi,
Pakilala ni Liam habang nakangiti. Ang mga impresyon ni Hayward ay nag-skyrocket. Dahil nagmamay-ari siya ng isang tindahan sa York North Mountain. Ang kanyang reputasyon ay sumikat. Siya rin ay dapat isaalang-alang na bahagi ng mayamang lupunang tagapagmana. Kabanata 456. Nagpakilala din si Layla pagkatapos ng lahat. Marami siyang natutunan sa mga taong ito. Palaging iniisip ni Layla na ang mayaman ay pinag-uusapan lamang tungkol sa mga marangyang kotse, ngunit ang mga taong ito ay hindi. Ang kanilang mga talakayan ay may malalim sa kanila pamamahala ng pera at isang malusog na pamumuhay, at labis na humanga si Layla, si Douglas, na gustong ipakita ang kanyang kayamanan, o si Gerald, na sa palagay niya ay naload ng sobrang swerte, ay hindi maihahambing sa sopistikadong grupo ng mga technocrats. Nagulantang si Lillian matapos makinig sa paraan ng pagsasalita ni Hayward. Alam niyang hindi mananatili si Gerald sa kanyang ipinapahayag na katayuan dahil ang lahat ay mayroong magandang kalagayan. Si Hayward ay mahusay na gumagawa at alam ang maraming tao. Salamat doon, hindi makatiis ni Lillian na itaas ang kanyang ulo. Pakiramdam na parang ngayon ay isang ganap na kabiguan. Kailan darating si Elena Larsen? Nasuri ang ilang mga batang chaps. Para sa karamihan sa kanila, ito ang kanilang kauna-unahang pagkakakilala kay Elena Larsen, at tuwang-tuwa sila. Samantala, sa backstage, Ginoo Woodford, sigurado ka ba? Siya ay dumating. Paano ito posible? Panipi. Lumayo si Elena mula sa makeup artist at nagtanong. Ms. Larsen, alam mo bang nandito si G. Crawford ngayon? Panipi. Bakit siya narito? Dapat ito ay isang optical na ilusyon. Mayroon bang batang babae sa tabi niya? Tanong ni Elena. Mula nang magsama sina Gerald at Mila, hindi nag-abala si Elena sa pag-abot sa kanya dahil alam niyang hindi talaga siya nagustuhan ni Gerald sa kanya, at sa tuwing nakikita siya nito, ramdam niya ang sobrang pagdaramdam na ito na bumaha sa kanyang dibdib. Inaanyayahan niya si Gerald sa kanyang kaarawan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Gerald ay naging abala sa kanyang proyekto, at ang isa sa mga mas matandang miyembro ng kanyang pamilya ay nasa ospital. Hindi dapat siya istorbohin ni Elena. Sa katunayan, walang sinumang matinding kahalagahan mula sa kumpanya ang dumalo, kahit na si Aiden at ang iba pa, kaya walang point sa pag-anyaya kay Gerald. Nangako si Elena sa kanyang ama, na bigo, dahil gusto niyang dumalo talaga siya ng masama, lalo na matapos niyang marinig na nandoon si Gerald. Totoo, Ms. Larsen. Paano ko makilala ng mali si G. Crawford? Personal kong binigay sa kanya ang mga tiket, ngunit may kasama siyang batang babae, sagot ni Blake. Mahirap talaga itong lunukan. Humarap siya sa mga trabahador. Lalabas na ako, kaya maghanda ka na. Pinagbuti ni Elena ang ballroom nang bumagsak sa kanya ang spotlight. Nagbihis siya ng isang malinis, puting gown. Ay, wow, napakaganda niya. Panipi. Oh, aking kabutihan. Napakaganda ni Ms. Larsen. Panipi. Nang marinig ang nasa sabik na mga bulong-bulungan, tumangala si Gerald sa entablado. Kabanata 457. Kanina pa hindi nakita ni Gerald si Elena, at parang mas maganda siya ngayon. Si Elena Larsen ay napakarilag. Isang natigilan na si Hayward na bulalas. Si Sharon, gayunpaman, ay hindi nagselos. Kailangan niyang aminin na si Elena ay isang tunay na kagandahan. Siyempre, siya, si Elena ay pagka-Diyos ni G. Crawford. Siya ay dapat na ngumiti si Liam. Kung gayon bakit wala si G. Crawford dito, Liam? Tanong ni Layla. Inaasahan niyang makita kung sino si G. Crawford. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Nabanggit ng aking ama na siya ay isang taong nagpapanatili ng mababang profile at hindi gusto ng mga piging at pag-andar tulad nito. Paliwanag ni Liam na, para bang alam na alam niya ang tungkol kay Gerald. Oh, nabigo si Layla. Hoy Layla, gusto mo bang uminom? Ang fruit juice na ito ay na-import. Mahusay ito. Hayaan mo akong kunin mo. Panipi. Hindi nasisiyahan si Douglas nang makita sina Liam at Layla na mahusay na tumama. Mabuti ako. Iwanan mo lang ako maging. Nakasimangot si Layla.
kay Douglas at lumingon ulit kay Liam. Kailangan ko ng isa, mangyaring. Isang waiter ang dumaan kay Lillian, at inabot niya para uminom. Si Lillian ay nabawasan pagkatapos ng nangyari kanina, at lalo siyang nag-alala ngayon. Inihatid ni Elena ang kanyang pagsasalita sa entablado habang ang kanyang mga mata ay nakalusot sa buong silid. Biglang may sumigaw, at tumahimik ang lahat. Si Lillian iyon. Natuklasan niya kung gaano kaganda ang inumin, at nais niyang kumuha din ng isa para kay Gerald, ngunit nadulas ang baso. Binuhusan ang inumin sa kanya at sa sarili niya. "Oh hindi, hayaan mo akong makatulong sa iyo." Mabilis na nag-alok ng tulong si Gerald. Kumuha siya ng ilang napkin, tinulungan si Lillian na linisin ang damit nito, pagkatapos ay pinunasan ang natitirang likido sa pantalon niya. Nakakahiya, ni hindi niya mahawakan ng maayos ang isang baso, panipi. "Alam ko, tama." Nagsasalita pa rin si Elena, at inabala lang siya ng pagkain. Nakakatawa, panipi. Ang ilang mga tao na nakaupo sa parehong mesa ay ininsulto siya. Mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng isang mayamang kasintahan at pakikipag-date sa isang pandaraya, kahit na ang mga pamantayan ay magkalayo sa mundo. Dagdag ni Sharon, tahimik na umiwas. "Salamat sa langit hindi ako napunta sa kanya." Bulalas ni Hayward. Napatingin lang si Layla kay Gerald at umiling na husga. "Patawarin mo ako, hindi ko talaga sinasadya." Ang isang natakot at nanginginig na si Lillian ay agad na humingi ng paumanhin. Ang mukha niya ay namula ng isang maliwanag na beetroot, at hinawakan niya ng husto ang manggas ni Gerald. "Gerald, sa tingin ko dapat na tayo umalis." Alam ni Lillian kung gaano kataas ang isang order nito upang mag-artista. Si Gerald na parang isang mayaman, ngunit pinili pa rin niyang sundin siya. Hindi niya akalain na mapapahiya niya ang sarili. Nang ganoon, "Bakit tayo aalis? Baso lang yun. Magiging maayos lanang kami." Natagpuan talaga ni Gerald na nakakaintriga na ang isang batang babae tulad ni Lillian ay may ganoong mababang pagpapahalaga sa sarili. Naalala ni Gerald ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo sa mga ganoong pag-andar. Hindi siya katulad niya. Kabanata 458. Sinubukan ni Gerald na kalmehin siya. "Sino ang dalawang ito? Paano nga ba sila nakapasok dito? Alam ba nila ang mga patakaran?" Bulalas ng isang nasa katanghaliang lalaki. Mula sa kabilang mesa, ang buong silid ay nahulog sa isang tahimik na bulong. Ito ay walang iba kundi ang simpleng kabastusan na pagnanakaw ng limelight ni Elena habang siya ay nagsasalita pa rin sa entablado. Ang higit pa, ang pagtayo habang ang lahat ay nakaupo ay dapat na nakakuha ng pansin ng mga Larson. Ang atensyon ng lahat ay bumalik sa entablado upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Elena. Pamatak ang luha sa kanyang mga mata habang nahuhulog ang mikropono sa kanyang kamay. "Ikaw ay dumating," sigaw ni Elena. Nilinis ni Gerald ang pantalon niya, at nang marinig niya ang boses ni Elena, napagtanto niyang nakatingin siya sa kanya ng tama. "Oo, maligayang kaarawan." Awkward na sagot ni Gerald. Tumingin siya sa paligid, napagtanto na wala talaga siyang dalang mga regalo para sa kanya maliban sa mga susi ng kotse niya. "Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko nagawang maghanda ng anumang bagay para sa iyong kaarawan. Maaari ko lang hiling." Paumanhin ni Gerald na paumanhin. "Akala ko makakalimutan mo ako." Pinahid ni Elena ang luha niya. Boltong papunta kay Gerald at niyakap siya ng mahigpit hanggat makakaya niya. Gulat na gulat ang lahat. "Napakatagal nang huli mong tumawag. Mula nang maging girlfriend ka, nakalimutan mo talaga ako." Walang magawang human si Elena. "Hoy, hoy, nandito ako ngayon. Huwag kang umiyak." Tinapik ng marahan ni Gerald si Elena sa balikat. Ano ang F***? Natigilan ang lahat. Si Elena ay tulad ng isang diyosa sa lahat, at ang mga piling tao lamang ang maaaring makilala sa kanya, ngunit ang ordinaryong taong ito ay mukhang yamakap lamang sa kanya. Kahit na ang kanilang mga pag-uusap ay napaka-cheesy. Sino sa mundo ang taong ito? Ang daming kabataan ng mga lalaki ay berde ang kanilang mga mata. Sa inggit at pusong pumutok sa panibugho. Kahit sina Hayward at Sharon ay natigilan din. Napaswerte siguro ni Gerald, paano sa lupa niya nakuha ang pagkakahawig ng isang diyosa.
Hindi naintindihan ni Hayward, at maging si Leila at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Magdiriwang ulit ako sa iyo ngayong gabi. Ngumiti si Gerald. Si Gerald ay gumawa ng isang pagsisikap na naruroon, isara lamang. Si Hayward at ang iba pa. Ngunit hindi ito ang nasa isip niya, at lahat ay naging isang napakalakas na nakakahiyang gawain. Ayos lang, ngayon ang iyong pagkakataon na makabawi sa akin. Panipi, hindi tumulo ang luha ni Elena. Nang huminahon na siya, umalis si Gerald sa eksena kasama si Lillian. Naglakad ang dalawa sa harapan habang si Hayward, Leila, at ang iba ay nakatag sa likuran. Nakaramdam talaga sila ng kahihiyan sa nangyari kanina, ngunit napaka-curious nila sa kung sino talaga si Gerald. Paano niya nagawa iyon kay Elena? Matapos maglakad ng medyo distansya, sa wakas ay naabot na nila ang kotse. MS Cole, naghihintay ako sa iyo ngunit hindi kita mahawakan sa pamamagitan ng iyong telepono. Panipi, si Courtney ay naghihintay sa tabi ng kotse, sa kanyang mga kamay. Inilatag ang kontrata. Tuldok. Kabanata 459. Pinatay ko ang aking telepono, MS Weaver, sigaw ni Lillian habang tumatakbo papunta kay Courtney. Dahil si Hayward at ang iba pa ay sumusunod sa kanila, natatakot siyang baka mailantad sila. Ang huling pagkakataong inaangkin ni Gerald na Ferrari ay kanya. Hindi siya pinaniwalaan ni Sharon. Sa oras na ito, kailangan niyang linawin ito. Humakbang siya kay Gerald at tumayo sa harap ni Courtney. Sinama niya ng tingin si Lillian at tinanong, ano ang kinakatakutan mo, Lillian? MS Weaver, di ba? Ang kotse bang ito ay nirentahan ni Lillian? Panipi, talagang hindi. Sinubukan ni Lillian na makipag-ugnay sa mata kay MS Weaver. Maliwanag na may sinusubukan siyang itago. Inagaw ni Sharon ang kontrata mula kay MS Weaver at tumawa. Rentahan ito. Tingnan mo, Hayward. Oh, MS Jung at Douglas. Hayaan mo akong magpatawa sa inyong mga lalaki. Nakikipagkape ako kay Hayward ngayon, at ang batang babae na ito ay tinawag na Lillian. Ipinakita sa kanila ni Sharon ang kontrata na mabangis habang binubuhos ang mga detalye mula sa insidente kaninang umaga. Naiinggit si Hayward kay Gerald, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Sharon, nakaramdam na naman siya ng kasindek-sindek kay Lillian. Nakikita kung paano nasaksihan ng lahat si Elena na nakayakap kay Gerald, ito ang tanging paraan upang makabalik sa kanya. Hindi naman nakakagulat na alam ni Gerald ang tungkol kay Elena. Nakikita kung paano siya naging mga sakop ni Aidan at Yoel. Sabik na inaabangan ng lahat ang paliwanag ni Lillian tungkol sa kotse. Sa sandaling nalaman ni Sharon na ang kotse ay hindi kay Gerald. Isang alon ng kaluwagan ang agad na hinugasan. Lillian, inuupahan mo ba talaga ang kotseng ito? Itinapon ni Hayward kay Lillian ang isang karimari-marim na hitsura. Nagsimula ng humikbi si Lillian. Paumanhin talaga, Hayward. Humihingi ako ng pasensya, hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. Kaya inuupahan ni Lillian. Kahit na ang mga numero ng ICI hindi tumutugma, tingnan natin kung sino ang may-ari. Teka, Gerald. Natigilan si Sharon, natigilan hanggang sa puntong nakabukas ang bibig. Ito ay dapat na isang pagkakamali, tama. Nanlaki ang mga mata ni Sharon sa hindi makapaniwala. Mr. Crawford, nandito ka. Kausap ko si MS Cole ngayon lang, at hindi kita napansin. Humihingi ako ng paumanhin. Isang nagulat na si Courtney na mabilis na humingi ng tawad. Mabuti naman, MS Weaver. Kahit papaano, makakaalis na ako. Pagkatapos ng pag-sign, tama. Ngumiti si Gerald. Oo, Crawford, ngunit hindi mo ba kailangang tingnan muna ang mga detalye? Walang alalahanin. Buong araw ko pa rin itong tinititigan, sagot ni Gerald at chuckled. Naglakad siya papunta kay Sharon at kinuha ang kontrata sa kanya. Ang kotse, iyon na talaga. Sinuri ni Sharon si Gerald sa mga nagtatanong na mga mata. Iyon ang pinakamalapit na napatayo niya sa tabi ni Gerald mula pa noong high school, at ang mayroon siya ay ang naguguluhang damdaming ito sa kanyang puso. Sino sa tingin mo ito pagmamayari? Nasabi ko na akin ito. Ngunit wala sa inyo ang naniniwala sa akin. Panipi,
Kalmadong sagot ni Gerald, matangos ang mga mata hanggang sa kaluluwa ni Sharon. Tinapik niya pagkatapos ang balikat ni Lillian. Tayo na, pauwiin muna kita. Panipi, sige, ihulog mo lang ako sa istasyon, babalik ako sa aking bayan. Ngayong gabi, sagot ni Lillian. Kabanata 460. Masaya ang pakiramdam ni Gerald tungkol dito, ngunit hindi man lang nagdamdam si Lillian kay Hayward. Gerald, ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng bomba, tama ba? Ito ay isang paningin. Panipi, naglakad si Liam papunta sa kanila at ngumiti kay Gerald. Hindi mahalaga kung gaanong kinutya siya ng natitira, alam ni Liam na ang pagiging kaibigan niya ay magiging kapaki-pakinabang dahil personal niyang kilala si Elena at pinatakbo ang isang marangyang kotse. Mga $22,000, sagot ni Gerald na nakangiti ng magalang. Pareho silang nakipagkamay. Samantala, tumunog ang telepono ni Liam. Tatay, okay, babalik ako ngayon. Panipi, binaba ni Liam ang kanyang telepono. Hoy, Gerald, kailangan kong umalis ngayon, ang ganda talaga ng pagkikita mo. Humihingi ako ng paumanhin, Douglas at Leila, may dumating, at hindi kita may hatid sa bahay. Panipi, ha, natigilan si Leila. Dapat na makasakay sila mula sa Liam pabalik sa bahay dahil hindi naglakas loob si Douglas na magmaneho ng kanyang sasakyan. Samantala, pinasimulan na ni Gerald ang kanyang makina ng kotse. At si Lillian ay nakaupo sa tabi niya. Humarap si Douglas kay Leila at tinanong, Leila, bakit hindi tayo kumuha ng Uber? Uber, tumingin sa iyo, kumukuha ba ng Uber ang alam mo? Bumili ka ng kotse, at hindi mo rin ito hinahatid, at ngayon kailangan kong kunin ang Uber. Putol ni Leila, asar. Papasakayin ko kayo sa istasyon. Ngumiti si Gerald at kinamayan. Sila, naramdaman lang ni Gerald na hindi tamang iwan sila doon ng ganon. Si Leila ay sumulyap kay Gerald na nag-aalangan at saka sumampa sa sasakyan. Nagnanakaw siya ng isang silap kay Lillian at nakaramdam ng paningin ng panibugho. Gusto niya ang upuan ng co-pilot ay maging kanya. Damn it! Isinumpa ni Douglas ang hininga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinignan ni Gerald si Douglas. Anong ibig mong sabihin? Papasok na ako sa sasakyan. Panipi, kapag sinabi ko sa kanila, I mean both the women. Hindi ikaw, Douglas. At ang perang inutang mo sa akin, huwag kalimutang magbayad. Nilock ni Gerald ang pinto. Sa huling pagkakataon na sinubukan siyang tulungan ni Gerald, ininsulto siya bilang kapalit, at sa oras na ito, tiyak na hindi na siya muling mag-alok ng tulong. Habang pinapanood niya ang pag-drive nila, naiwan si Sharon sa isang magulong estado. Malaki ang pakialam sa kanya ni Gerald noong high school. Kahit na nakalimutan niyang kumuha ng pagkain habang abala sa pag-aaral. Papangahasan niya ang ulan upang makabili lamang siya ng pagkain. Palagi siyang nakikita ni Gerald ng iba. Kahit na makalipas ang 3 taon, sa kabila ng ginawa sa kanya. Ganoon din ang tingin niya sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nanlamig na lang si Gerald. Tuluyan na niya itong hindi pinansin, at hindi siya masyadong sanay, ni hindi siya tumingin sa kanya nang kunin ang kontrata sa kanya. Matapos ihulog ang mga ito sa istasyon, nag-book si Gerald ng isang silid sa hotel upang magpahinga para sa gabi. Nang gabing yun, nakatanggap si Gerald ng tawag mula sa kanyang pamilya. Ito ay isang classified na tawag na ang alam lamang ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Agad na dinampot ni Gerald ng mapagtanto kung sino ang tumatawag. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.